And guys, so nakalagay dito 1908. Ayan, no? 1908 pa ito tinayo. Nung tinatayo kuya yung dam, marami bang tumutol ng una? Siyempre, nasanay ka na sa buhay dito, aalis ka. Mahirap kasi pagka yung dito ka lang sanay sa mga pagtatanim lang. Ay malilipat ka sa ibang lugar kung wala ka nang tatanunan. Mahirapan ka na. Alright guys, ready na tayo. Nakapark na tayo, nakakain na rin tayo ng lunch. Ready na si Darling, ready na kami, nakagear na. Punta na tayo doon sa Wawa Dam, sa maliit at saka sa malaki. Maghanap tayo ng masasakyan nating bangka. So, ready ka na, Darling? Ready? Let's go! So mula parking, maglalakad tayo sa daanan na to. Malapit lang naman. Ayun pala guys, pag motor yung dala nyo, may lalapit nyo hanggang dito yung motor nyo. Kasi may mga parking silang ina-allocate dito sa mga harap ng mga tindahan nila. So ito yung daanan ng papunta ng Hanging Bridge. Bawal lang pumunta bossing sa sa Hanging Bridge. Sarado po eh. Sarado. Yun, may gate pala. Saan papunta kuya yan? Kuweba po yan sa kabila. May cave. Tuwing kailan kaya binubuksan yan, kuya? Yan, pwede ba may nagbabantay dyan sa may unahan? Apo. Pwede pong tanong sa kanila. Pwede po kayo magtanong. Ayun. Thank you, kuya. Pagpasok pala dito, kanina nainitan tayo doon sa may gawing labas. Pagpasok dito, medyo na-feel mo na yung mas malamig lang. Kasi, nasa lilim na tayo. Tapos dito, meron nakalagay dito na babala. Ayan. Warning, landslide prone area. Ano nga kuya, kuweba ba yan? Hindi, tunnel ng tubig dati nung una yan. Tunnel ng tubig po dati. Oo. Pero ngayon po, Wala na. sarado na po siya. Paano tayo Sira lang? na, o 1908 pa yan eh. 1908 po yan. Bale, dyan po dumadaan dati yung tubig. Ito, yung ano po na ito, no? Oo yan. Ayan, Kaya no? lang pinagsisiraan yung iba, ang tubo dyan. Ito yung pinakatubo niya, ito. Makikita nyo yung bakas ng tubo. Ayan, no? Pero, sira na daw siya. Binakal na po, yung lumang dam dati, no? Tsaka yung mga tubo dyan, pinagkukuha nila. Yung nakabaon po, ano? Oo, nakabaon dyan. Simula po siguro yung kuya nang isinara yung dam. Tapos nung wala nang bantay, doon nila Yun, nakuha po. pinagkukuha. Ayun, Ilang taon na 1908. kaya to kuya sarado? Matagal na. Dumating ako rito, sarado na yun. 1980, sarado na rin yan. And guys, so nakalagay dito 1908. Ayan, no? 1908 pa ito tinayo. Yan, papasok yan dun sa mga tubo na nakabaon. Kaso sabi ni Tatay Obet, ninakaw na daw ng mga tao. Tapos dito makita nyo may tunnel po. May mga butas. Tingnan na natin. Yay! Anong laman yan? Baka may ahas, no? Baka ahas dyan. Kakatakot na nakakamangha. Kuya, yung malalaking bato na po yan. Marmol ba yan? Ako. Marmol po? Ang lalaki yung mga naglaglag. Hindi po natin alam kung talagang galing yan sa taas o talagang sadyang dyan na yan. Matagal na siya dito. Nagmimina ng mga wala. marmol na yan. Ano kasi, dati, inano nila yan, tinisting. Kaso medyo malutong. Hindi po masasano nila. Baga nababasag agad. Ngayon, kung sa Halsey Highway, merong half tunnel. Meron din pala dito. Ayun, ang dami mga butas-butas, oh. Astig. Mga bahay siguro ng paniki ito dati. Nung hindi pa nabubulabog ng mga tao. Ganyan magbahay yung paniki, eh. Ayun, ganyan. Magkano, kuya? 20 po. 20? Dalawa po kami. Hanging Bridge, pwede pumasok doon? Close po yan, sir. Napagsakan po ng bato. Close po ngayon?
Pero pag papasok po doon, ano po makikita doon? Yan po yan, papunta ng papasok ng cave. Papasok po ng cave. So, ito yung mga babayaran natin dito. Entrance fee, 20 pesos lang. Trekking fee, 50 pesos. Parking fee, 30 pesos for 4 wheels. Yan. So, dito guys, makikita na yung bagsak ng tubig doon sa Wawa Dam. Tapos, meron doon isang cave na lumalabas din yung tubig doon. Stig, no? Ano kayang meron sa loob din yan? Curious, no? Pag ganyan, napasok na kaya nila yan. Saan mo kami dadalhin pag nag-boat ride tayo? Diwalwal. Doon sa kabilang dam. Pero pagka nagpabutoy ko doon, 700. 700 daw guys, pero may libreng Red Horse. Sa daanan pa lang, lasing na tayo. Sticker naman dyan. Ayan, bigyan natin sticker si Sir. Ayan, bigyan natin ng sticker si Sir. Followers natin. Salamat. Ano pangalan mo, Sir? Kling. Si Sir King. Kling. Kling. Bigyan na rin natin sila, Sir. Ayan. Ito kaya. Thank you, Sir Kling, ha? Sige. Ingat po kayo, Sir. Ayun, shoutout sa mga bangkero dito sa, ano ba to? Wawa Dam. Yan, sila, Sir. So, yung mga bangka pala dito, gawa sa fiberglass. Yan, tignan nyo. Kuya, sana ho po. Yan. Dito lang ako? Dito na po. Yan. Woo! So, okay guys, nakasakay na tayo sa bangka natin. Yan, darling. Tapos si Sir Bangkero natin. Sir, pangalan mo, Sir? Jordan po. Si Sir Jordan. Ang lakas tumalon nito. Malakas tumalon to. Si Sir Jordan. Yun, tunog pa lang, panalo na. Broom. Woo! Bye-bye! Ang Wawa Dam ay isang kilalang destinasyon ngayon sa Montalban, Rizal na sikat sa mga lokal at turista. Itinayo ito noong taong 1900 at ginagamit bilang bahagi ng sistema na nagbibigay ng supply ng tubig sa mga kalapit na lugar. Matatagpuan ito sa tabi ng Ilog Wawa, isang magandang lokasyon na napapaligiran ng likas na yaman tulad ng mga bundok at mga burol. Noong panahon ng World War II, ang Wawa Dam ay naging saksi sa labanan ng mga sundalong Amerikano at Hapon. Kaya naman tinawag din itong Battle of Wawa Dam. Taong 1968 nang tuluyang inabandona ang Wawa Dam dahil sa kakulangan na kapasidad nito na mag-supply sa lumalaking populasyon. Kaugnay nito ay nagsimula na rin mag-operate ang Angat Dam na may mas malaking kapasidad. Makalipas ang 5 dekada ay muling bubuhayin ang dam na may mas malaking kapasidad at kayang tugunan ang lumalaking krisis sa tubig sa Kalakhang, Maynila.
Kaugnay nito ay may kakayanan din ito mag-produce ng elektrisidad na aabot sa 600 megawatts. Malaking tulong para sa suliranin ng ating bansa sa kakulangan sa supply ng kuryente. Maliban pa riyan, ito rin ang inaasahang tutulong upang mapigilan ang biglaang pagbaha sa Metro Manila at sa mga kalapit na lugar. Isa pa sa magandang dulot nito ay ang bago oportunidad at trabaho sa mga residente malapit sa lugar. Ilan lamang yan sa mga nakikita natin positibong bagay na kalakip sa muling pagsasaayos o muling pagtatayo ng Wawa Dam. Ang tanong lang ng nakararami, lahat ba ay papabor sa mga bagay na ito? Okay guys, nandito na tayo sa kabilang part ng anong ano na to kuya? Anong barangay na to? Ano pa rin, San Rafael pa rin, sir. San Rafael pa din to. Oo, sakop pa rin ito ng San Rafael, Montalban, Rizal. Ah, hindi pala siya Rodriguez, no? Rodriguez din siya, sir, kasi inaano nila yung pangalan pa rin eh. Pero yung Montalban sa Rodriguez, di ba magkaibang bayan yun? Isa lang yun, sir. Ah, isang bayan Oo. lang yun. Nung una kasi, Montalban talaga yung pangalan nito. Tinawag daw ito ng Kastila na Monte Alba. Gawa nung bundok ng Wawa kasi puti. Tapos yun, nung ano na, tinawag ng Montalban. Tapos nung panahon nung ano naman ng Rodriguez, di ba naging Senate President yun yung Rodriguez na isa. Parang binigay sa kanya, pinangalan sa kanya yung bayan ng Montalban, ginawang Rodriguez. Ah, ganun pala yung story noon. So, walang daan sa inyo, kuya? Talagang bangka lang? Oo, dati nga po, lakad lang. Hindi ba mahirap mabuhay dito, kuya, ng ganung walang kalsada? Sanay na rin, pasanay sa rin. Dati nga po, balsa lang yung dani. Talagang taga dito kayo, kuya? Dito na ako pinanganak. So, ano pa ang unahing kabuhayan dito, kuya? Yung Saging, tapos yung mga gulay. Kuya, bukod sa nagbabangka dito yung mga kalalakihan, paano yung kabuhayan ng mga walang bangko? Yan po, yung sa saging. Marami man yan eh. Kung ano, panahon ng abukado, panahon ng kamaito. Karamihan po kasi yun yung hanap buhay dito talaga eh. Tapos gulay, yung talong, titaw. Yung pantay po na yun na binabaybay natin, taniman ng mga gulay yun. Saging talaga na to kasi walang season yung saging. Mga gabi rin dyan, ube. Kuya, ang ganda ng tubig dito, no? Hindi ito nawawala ng tubig kahit tag-araw. First time pa lang po kasi ngayon yung dam eh. Itong nung tag-araw, hindi talaga natutuyo to. Ewan ko lang ngayong mag-ipon yung dam. Ibig sabihin, simula nung ginawa yung dam, nangonti na to. Kaya mababaw na po. Nahirapan kayo. Dapat malalim pa ngayon to kasi ano eh, ano pa lang, January. Lumili ito mga bandang ano na, March, bago maging ganito. Kasi kaso lang nag-iipon sila ngayon dyan. Naramdaman niyo po ba yung pagbabaw dito nung nag-start na po yung Opo, ayan, pag-iipon? ito pa yung tubig niyan. Yun. Ah, so dati dito pa to, yung Oo. tubig. Ayun pala. Ayan, may mga puti na to. Itong may mga puti na po dito. So dating tinatapakan natin ay dati dapat may tubig pa. Ah, tubig pa to. Marami ng ano doon sa taas. Maraming tubig dyan. Eh, ano naman po yung masasabi niyo sa dam? Pabor po ba kayo o okay lang po ba sa inyo, sa mga taga dito pa, yung mga taga lokal dito? May positive na ano rin siya, tapos may negative din po. Ano po kayo negative? Kasi dati may mga nakatira po yan dyan eh. Ngayon, wala na sila dito. Ano po, biniyaran na sila eh. So may mga 100 families po ba? Relocate? Baka meron siguro po. Kasi hanggang taas po kasi lumubog dun sa taas ng mga bahay din eh. May rai po kasi mga bahay dyan eh. Isang dalawang sityo pa yan eh. Umaabot niya ng ano, sa Antipolo yung ano niyan. Kasi Antipolo na yung taas dun eh. So yung ano naman po, yung positive naman pong sa palagay nyo ay... Yun, yung tubig niya medyo nakokontrol na. Oh, laki pag bumaha dati ma'am. Karina na yon, baka nag-alaundo yun kung wala yung dam. Isang linggo yung ulan na yun na ang lakas eh. Ano po yung naranasan nyo ditong pinakamataas ang naging tubig? Yan, yung Undoy at saka yung Ulysses. Ako nung Andoy kuya, hanggang saan po kaya yung Andoy? Ah, mataas ma'am. Lubog pa yung dahon ng saging siguro na yun. Pinakadulo, lubog pa yan eh. Laki yun. Eh paano yung mga bahay po sa gilid? Yung nandun, halos abot yun. Yung ano na yun. Yung mga ano na yun, bagong gawa na po yun, yung mga campsite doon. Ngayon po, hindi nag-ano kasing lumalaki yung tubig. Kaya yung mga ano, nandun na sa may ano, malapit na sa ilog. So yun yung isang positive na nangyari. Pwede na silang magtayo ng mga kubo. Kabuhayan din kasi yung mga nagre-rent. Kaso lang sa amin yung mga nagbabangka na manirap naman ngayon. Bumabaw. Pero kuya, dito na po talaga kayo lumaki. Local po kayo dito. Ano na ako, 45 na ako, dito na ako eh. Nung tinatayo kuya yung dam, marami bang tumutol nung una? Siyempre nasanay ka na sa buhay dito, aalis ka. Mahirap kasi pagka ano, yung dito ka lang sanay sa mga ano, ba, pagtatanim lang. Ay malilipat ka sa ibang lugar kung wala ka nang tatanumnan. Mahirapan ka na. Yung iba po na inakyat doon sa taas, yung iba naman bumaba na. O, tsaka ano po dito, masarap yung buhay dito. Paano ang mga estudyante? May eskwelahan po dyan.
Mga Walang piso. nahuhuli kuya dito mga ano. Meron po. Mga Yun yung kanina isda. yung nasa lubong nating may bangka ng ngingisda yun. Ano mga isda kuya dito? Karpa, tilapia, mga dalag, tas mga palos. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize, and that's what